na mag full-time within this year, can you type FT sa chat box? Sa mga ano, kahit ano itanong ko, hindi niyo ako sasagutin. Charot. Yan. Sige, sige. So, meron na mga nagbabalak at saka may mga FT na talaga. So, glad to know na meron na. No, kasi tag dito, special session naman pala talaga to. No? Kasi some of you, more than ano na, no, one manpower na coded. And social, may endorsement. May pa-endorsement pala dito. Sa amin wala eh. Walang ganun na Yes. endorsement. No? Kami, pinagsisiksikan namin yung sarili namin sa mga trainings na for ano, no, for mga AUMs, ganyan. May endorsement pala dapat. Pengi po kami ng template, charot. No? Para may pa-endorsement pala, para nakaka-social pakinggan. Ayan. So, ayun, no, I'm Adrian Beltran po, licensed electronics technician. Hindi na ako na-license as engineer kasi I chose the path after graduation kay Pruna. No? And before ako ma-license, ano na ako, sure na ako na dito na talaga ako mag-full time ganun, na hindi na ako mag-try with other career, no? Kasi ang bilis, no? Walang transition, nagkwento agad. Fifth year, on my fifth year sa university, sure na ako na hindi na ako mag-corpo job. No? So parang ano ko na lang, I want to start a business venture, parang mga ganyan. No, basta sure ako na hindi na ako magko-corpo job, hindi na ako mag-apply. No, sino dito yung ah, allergic sa interview? No, kasi ayoko yon. Can you type me? Kasi ever since no, elementary, high school, hanggang college, pagka parang interview ko, Q&A, ayoko yon. Kasi nga, ano ko, very shy type ako na person. No? So hanggang sa nag-college ako, yun na yung fear ko. Bakit? Oh my gosh, parang hindi ko kaya na mag-apply later on kasi nga ayoko nga ma-interview, ganun. No? So, di ba ang babo ng reason bakit ayoko mag-corpo? Kasi nga ayoko ma-interview, natatakot ako. Pero legit yun. No? Tapos, at the same time, maaga ko din naman din nakita na hindi ako para sa employment. Yes, no. Kung makikita nyo dyan, no, I tried networking in global sa bottom right ng screen, 'di ba? So, hello, hindi ako mag-empleyado kasi ano ako eh, power charis. Power na, no. So, ano na ako, iba na yung mindset ko talaga. Kasi nung nag-college ako, second year college pa lang ako, nag-start na ako sa networking, no. Since I was a DOST scholar, meron ako nare-receive na stipend, no? Parang 5,000 ata yun per month, no? For being a DOST scholar. Tapos, yung stipend ko nung second year, ginamit ko dyan para makabili ako ng package, no, sa In Global. Kasi, ewan ko, ang galing nila eh. Ang galing nila mambutol. Kahit alam ko sa sarili ko na introvert, ganyan, no? Or like shy type ako talaga. Napagawa ko dyan. No? Nagulat din ako sa sarili ko. Bakit andun na ako? Bakit ginagawa ko tong ano na to? Networking na to? Bakit nakiki-power ako? Ganyan, no? So, kahit ako nagulat din ako sa sarili ko. Pero, ayun. Ang promising naman kasi talaga, no, ng mga sinasabi nila. No? And, ayun, maaga ko namulat na hindi ako pang employment, no? Parang sino dito gusto nila inuutos-utusan sila. Sa bahay nga hindi ako inuutusan, charis. Tapos pagdating sa work ko utos-utusan lang ako. Ayoko doon, no. So, ayun, kaya isa din yun sa reason ko bakit ayoko talaga employment, 'di ba? So na-brainwash na ako ng networking, guys. Sa second year college pa lang ako. No, kaya pagtungtong ko ng fifth year, sure na ako, hindi ako mag-empleyado. Okay. Sino dito more than 3 years na sa corpo job niya? Can you type 3 sa chat box? More than 3 years ka na empleyado. Yun. Kasi guys, no, magti 3 years na ako sa Pro. Oo, magti 3 years na ako ano ba, sa April 28. Magti 3 years na ako. Tapos ikaw, sa corpo, naka more than 3 years ka, kinaya niyo yun. Kinaya, seryoso, kinaya niyo yun. Ako parang di ko talaga kaya.
no? Ayan. So aside from that, kaya nga di ko nga kaya and makikita niyo naman sa pattern ko talaga sa buhay, no? Nag-pandemic, sinubukan ko magtinda na yung mga ano, may gotuhan kami nung pandemic, no? Kasi nga, pandemic yan, no? Ah, wala nga ng stable na income and I was still in school, nag-aaral pa ako tapos thesis pa namin, no? Mahal kasi yung 'pag nag-thesis ang engineering, may prototype na binibili, bumibili laptop, bumibili ng mga devices, ganyan, 'no? 'Yan, so mahal, 'no? Kaya parang hindi enough yung sa DOST lang, hindi rin enough yung sa, ipon lang, 'no? So kailangan extra hustle talaga. So ang ginawa ko yun, nagtinda ng lugaw, nagtinda ng, silog, nagtinda ng pabango. Actually nagtinda ako ng pabango bago pa mag-pandemic, ano pa yan, 2019. Basta bago pa mag-pandemic. Tapos siyempre, eh, hindi pa yung pandemic, 'di ba? Naalis ka pa, gusto mo mababango ka, pero nag-pandemic, wala na, lugi na. Bakit? Siyempre wala nang lumalabas, work from home na lahat. Wala naman nagwo-work from home ka lang, magpapabango ka pa, 'di ba? Iba nga din naliligo, eh. So yun, kaya wala na rin 'yan, nawala din yung business ko ng pabango, 'no. So ayun yung, ano ko, background ko guys, 'no. So aside from school and then the businesses, ah, medyo active din ako sa ministry. Yun, that's the upper right part naman. So that's our ministry sa Tarlac pa yan. Before din yan mag-pandemic, yung gathering na yun, 'di ba? So wala talaga akong masyadong naitabi ng mga picture ko ng nag-pandemic, 'di ako pala ano, picture-picture ganyan. At saka ano din, ilang beses din ako nanakawan. Habang nasa pro ako, ilang beses na ako nawalan ng cellphone, 'no. So ang dami ko na ring travel photos na hindi naisalba, ganyan, 'no. So kaya, please bear with me, wala talaga ako masyadong mapapakita sa inyo, pero legit naman po yung mga sasabihin ko, char. Baka di niyo ako paniwalaan kasi walang pruweba, pero yun kasi talaga yung reason nun. Ilang beses na akong ano, nanakawan ng phone, nalooban yung bahay namin, mga gano'ng kuwento talaga, 'no. Ayan. So, daanan lang natin din yung, activities ko when I was a rookie. Kasi, ah, most of the time kasi 'pag ini-invite po ako, ah, more on rookie talaga yung ano ko, audience ko, 'no. Bihira yung ano, mga aspiring leaders na ganyan, 'no. Kasi ito talaga yung I think naging strength ko kasi ayun nga, Rookie High Flyers Club, during ECQ na 11 days lang, 'no. Kasi ni-strategize ko talaga yun na kung paano ko gagawin, 'no. And at the same time, ito lang kasi activities ko nung rookie ako, church crew ta's repeat. So, hindi ako yung palagala, palalabas. Wala nga akong friends, eh, charot. Hindi, wala akong masyadong ano, mga gano'ng ano, labas-labas, hindi ako mahilig lumabas. Even nung nag-aaral pa ako, sa ano ako nag-aaral, TUP Manila. So, malapit siya sa saan ba yun, Rizal Park, malapit sa National Museum, ganyan. And sa buong 5 years ko po na nag-aral sa TUP, wala pang 5 beses na pumunta ako ng Rizal Park, wala pang isang beses lang ako nag-National Museum, gano'ng levels na hindi talaga lumalabas. Like, pasok lang ta's uwi na. Kasi ubos talaga oras sa biyahe 'pag sa Manila nag-aaral, 'di ba? Traffic na ta's yung umiiyak na ako 'pag 'di pa ako nakakasakay pauwi, ganyan, 'no. Kasi, engineering ang kinuha ko tapos late na, 'di pa nakakauwi, kinabukasan may exam, 'di pa ako nakakapag-aral, mga gano'ng senaryo, 'no. Tapos yun lang yung binabalikan ko sa buhay, kaya ginagalingan ko din dito sa career, 'no. Kasi nga ano, ayoko bumalik dun sa hirap na ultimo 'pag sasakyan mo iiyakan mo kasi wala kang masakyan, baha, umuulan, gano'n. Sino naka-experience dito, ano, sobrang late na sila nakauwi kasi ano, sobrang hassle ng transportation dito sa Philippines. Sino, meron? One. Ay, mga mayayaman ata mga nandito. Mga naka-ano ata kayo, nakakatid sundo ata kayo ni mom at dad, 'no? Ako kasi ano, gano'n, grabe nakikipagpatentero kami sa ano, sa bus, sa jeep, ganyan, 'no? So, ta's ayoko na bumalik do'n. Kaya, pagka tina-throwback ko 'yun, kinukuwento ko ngayon lagi sa mga teammates ko, eh, na ano, "Alam niyo ba dati umiiyak ako, ta's ngayon pinagda-drive ko na." Kaya gumagano'n yung kuwento ko. Dati umiiyak ako, nakikipag-agawan ako sa UV, sa ano, pero legit nakikipagsikuhan talaga ako sa mga
sa mga kapwa ko estudyante kasi nga, "Oh, ano ka ba, hindi ka naman engineering, ako munang sasakay kasi kailangan ko pa mag-aral." Mga gano'n 'no, 'yan. Kasi nga grabe iiyakan mo talaga kapagka hindi ka nakasakay ng tama sa oras kasi sobrang late na ta's sobrang aga pa ng pasok kinabukasan, mga gano'n. Anyways, malayo na 'yun sa pro. Malayo na 'yun pero gano'n yung buhay ko, tino-throwback ko lang lagi, oo, 'yan. Kasi nung ko rookie ako, hindi ko siya masyadong nakukuwento. Kasi wala namang pagkukuwentuhan. Oo, di ko siya masyado ngayon ko lang siya halos nakakuwento kasi nga ang dami na akong teammates, ganyan. Pero dati, wala lang sino-solo ko lang na dati lugmok lang ako, maano lang ako, nakikipag-agawan lang ako sa ganyan, ganyan. Okey, anyways, nung rookie ka, sino lagi kausap mo? Yan, can you type sa chat box? Nung rookie ka, dito sa Pro, sino lagi kausap mo? Yung mga kapwa mo ba rookies or, yung recruiter mo ba or yung UM mo ba or yung ano mo ba, sino? Oh, can you type sa chat box, sino lagi mong kausap? Kasi ako guys, hindi pa ako licensed 'no, I joined wow, sana all recruiter si BM Fan. Ayan, I joined BYB or like I attended BYGB January 2021 'no. So last week ng January 2021. Tapos ever since, ang lagi ko talagang kausap si BM SAR dati UM pa lang 'yan. So, UM SAR lagi ko 'yan kausap ever since na nag-join ako. Tapos nung nag-join pa nga ako ng BYB, as in pagkatapos ng BYB nag-message na ako sa WhatsApp na parang, "I want to join," ganyan-ganyan, kasi ang ganda ng career, 'di ba? Tapos nainis ako, nainis ako kay BM SAR 'no, nainis ako sa kanya hindi siya nagre-reply. 2 days niya hindi ako nire-replyan. Sabi ko, "Ano ba 'yan parang sa iba na nga lang ako magjo-join." Kasi di naman ako nire-replyan, 'di ba? Oo, gano'n. So, parang nag-isip na ako, sa iba na lang kaya ako mag-join kasi ang bagal mag-reply dito, gusto ko pa naman na mag-start. Gano'n ako ka-excited, 'no. Eh, ayun, 'yun yung kuwento namin. Hindi kami nag-start sa magandang charis, hindi, charot lang. Pero gano'n at sobrang natagalan talaga ako tapos sabi ko sa pinsan ko kasi recruiter ko. Sabi ko, "Cuz, 'wag na tayo diyan mag-join, sa iba na lang tayo mag-join." Kasi may nagre-recruit pa sa'kin sa iba, ganyan-ganyan. Sabi, libre na daw ang exam, ganyan-ganyan. Okey, so pinipilit ko siya 'no, sabi ko, "Uy tara lipat na lang tayo, libre daw dito, exam pati wala daw babayaran." Oo, true din 'yun, pero ibang branch, oo. Pero nasa same district, charis. 'Yun, tinatawanan lang namin kasi co-UM ko na rin siya, so nagkikita kami. Sabi ko tina-throwback ko lagi, "Oh, 'di ba nire-recruit mo pa ako dati tapos sabi mo libre lahat." Oh, 'di ba? Tot ganyan nga ako, tot ganyan daw ako. Anyways, ayun, aside kay UM SAR, lagi kong kausap yung isa pa, si UM Kla, AUM pa lang siya dati, recruiter siya naman nung pinsan ko, which is my recruiter, 'no. Kasi yung recruiter ko na pinsan ko, part-timer siya, may trabaho siya, 'no. So, hindi ko siya nakakausap. So, ako naman as fresh grad na wala na akong balak mag-corpo, sobrang malaya ako, free time ko, 'di ba. So, ang lagi kong kausap si Last kasi sila lagi available. Si UM ano 'yan, eh, full-time agad 'yan nung nag-join ako, full-time na siya nun. Saka si UM Sar siyempre full-time na siya kasi UM na siya nun, 'di ba? So, sila lang lagi ko nun kausap talaga hanggang sa ano lang, 'di ba, parang, yung activities nila, yun lang yung activities ko. Hindi ko alam na 'pag rookie pala ano, parang dapat ang tawag dito, may ibang mga rookies na ang babagal. Alam mo yun, yung step 1, step 2, step 3 pala. Ako first day step 1, 2, 3, 4, 5 gano'n, parang gano'n yung nangyari sa'kin kasi nga ang mga kausap ko, ano na si UMSAR ganyan lagi. So hindi ako pati yung cousin ko naunahan ko siya sa progress kasi nga sobrang dami kong time. So sa sobrang dami kong time lahat ng puwede kong aralin day 1, day 2 pa lang na halos na ano ko na and, nag-join ako ng yun nga, last week ng January tapos February 3 nagpe-present na ako sa client 'no, kasi parang ano nun, katapusan ng January nagtapos na ako ng BTC which is ROP1 ngayon 'no, tapos na ako sa BTC ganyan, ganyan. Tapos, tawag dun, lahat 'di ba sa BTC kasi namin dun may Prospect 100. Ang ginawa kong mga so parang nakipagkwentuhan lang talaga ako dito. Ang ginawa ko mga yung Prospect 100 ko, sinulat ko talaga siya.
Tapos lahat ng Press 100 ko, pinag-PPM ko isa-isa. Uy, be, prospect kita ha, nilagay kita sa listahan ko sa Pro. Ganun lang ako mag-approach. Sobra, di ba yung iba nag-overthink? Parang nakakaya naman ito pag... Ay, di ako hindi talaga. Ang ginawa ko, uy, bro, lagay kita dito sa prospect list ko, okay lang. O, kasi nag-join akong Pro. Ganon talaga, very straightforward. Yun, tas 100 yun sila. No, that's why, ano, parang kaka-start ko pa lang, hustle agad. Tinatrabaho ko talaga agad kung ano yung dapat gawin. Diba? Hindi na ako yung nag-overthink pa ako, ano kayong gagawin, ano kayong sabihin na itong mga to sa akin. Diba? Kasi ang mindset ko noon, hello lahat tayo nag-restart yung buhay pandemic, o diba? Yung mga matataas ba yung grades dati, wala bang pandemic sa kanila? Pandemic din naman sa kanila. 'Di ba? Di rin naman sila makalabas ng bahay. So ako, wala akong kahit DOS scholar pa, wala akong masyadong edge, no? Ang kailangan, ang edge ko na lang is I have a different mindset, no, na sige, try ko to kasi ito yung meron eh. Kasi mga kabatch ko noon, they are waiting for the board exams. Lagi na po postpone dahil pandemic nga. Postpone. Ako hindi na ako nagantay. Sabi ko, hindi, I'll try the different route talaga. So, yun, ginawa ko. 'Di ba? Wala talaga akong pattern, guys. Sa to, pasensya na, nakapagtsikahan lang ako. Ayan, so full-time agad ako. I got license April. Tagal ko na license, April 28, 2021. Parang 3 months. 3 months po akong waiting for license kasi nga, fresh grad ako, hindi wala akong TIN, wala akong SSS, mga ganon. Yun yung nagpatagal. No? So, pabigat ako sa bahay, 3 months. No, palamunin ako kasi nga focus talaga ako. Sa loob ng 3 months na nag-aantay ako, lahat ng training inattendan ko, wala akong pinalampas. Lahat ng training inattendan ko, lahat ng pwede ko execute ko, no. So, ah talagang noon, parang April, pagpasok ng April, umiyak na ako noon lagi. Kasi almost every other day umiyak ako kasi nga nararamdaman ko na yung pabigat ako sa bahay. Tapos parang yung mga matanda sa bahay, they are like waiting, expecting na magkakaroon ka na ng job, makakapag-ambag ka na sa kuryente, sa ganyan-ganyan. 'Di ba? Panganay ako eh. 'Di ba? So, grabe yung pressure na sino dito yung na-nominate maging breadwinner? Can you type BW, oo, ay, na-nominate ka, hindi mo namalayan na-nominate ka na. Uy, breadwinner ako bigla. May nomination pala, kuya. Oo. Nagulat ako, parang ganun na yung feeling, no? Na ang bigat na agad sa shoulder kahit wala ka pa talagang ano. Matic 'yun, ikaw yung next sa genealogy. Okay, sige, naka-graduate si siya na agad yung bubuhay sa atin, 'di ba? So gano'n yung nangyari, oo, automatic nomination. Wala bang force evict dito? Ma-evict ako sa breadwinner. Ayan, no, so gano'n nangyari talaga, as in. So ako, I was really praying na sabi ko, "Lord, sana ibigay mo na this month, ma-license na ako." Kasi I believe sa system, I believe sa career na dinala mo ko. So, pinaniwalaan ko talaga na ang ganda dito, ganyan-ganyan. As in, kinausap ko naman sila lahat na, please give me time to really figure this out kasi nakita ko na dito tayo aasenso. Sabi ko talaga sa bahay, sa mga tao sa bahay. Pero siyempre, kinakain pa din ako ng hiya every time na wala pa din. Oh, dumating March, wala pa din. O April na, ganyan. Tapos halfway na ng April, parang hindi na talaga kinakaya. Sabi ko, my gosh, ano pa, ang tawag dito, anong gagawin ko? Parang kailangan ko na bang gumawa ng resume, ganyan. No, parang makapag-ambag na ako sa bahay. No? Pero ang nangyari nun is binalik yung SSS ko. Oo, kasi nga ang kuya niyo, no, syunga-syunga, nagpasa ako SSS, wala palang pirma ko, no? So yun pala nagpatagal, sabi ko, "Oh my gosh." So 'pag binalik ko 'to, gaano katagal bago ulit babalik or like mali-license na, 'no? Pero good thing, sabi nga na parang 1 to 2 weeks pagka binalik yun, mali-license na. Sabi ko, "Sige, hanggang katapusan na lang talaga ng April pag-aantay ko. Pagka May wala pa, go na talaga sa different path." Ganyan. Sakto talagang grabe si Lord, inubos niya yung April 28 ako na-code, 'di ba? Ta's hindi pa gumana yung Pro 1 ko, May pa gumana, May 2 pa siya gumana, be. Hindi agad siya gumana. Kaya parang inutos ako na ito talaga ni Lord, 'no? Parang ano bang gusto mangyari, Lord, na mag-ano na lang ako for ganyan. Hindi, pero pinanghawakan ko yung seed na tinanim niya sa'kin na dito ako talaga magfa-fly, 'no? Um
Ayun. So, fast forward, nag-full-time ako agad. Hindi ko alam, kailangan palang kausapin si UM SAR that time, na 'pag magfu-full-time. Ang ginawa ko, nag-search ako sa helpdesk, nakalagay sabi ko ano, parang ano, Monday agent na ano, template. Nag-search na ako, wala akong hindi ako nagtanong, nag-search lang ako tapos ginawa ko, finil outan ko, in-email ko. Nagulat si UM SAR that time, naka-CC siya, "Oh, bakit full-time ka na?" Ganyan, ganyan. Sabi ko, "Gusto ko po mag-full-time." 'Di ba? So, nagkagulatan na lang, full-time na pala ako, 'no? Pero hindi niya na-question yun kasi first day ko pa lang, I was able to submit 8 cases. First day na gumana yung Pruan ko, oo. Pero hindi pa uso guys yung ano, one day issuance nun, 'no? So, parang ano pa yun, 2, 3 days, 4 days bago na-issue. Kaya sabi ko sa inyo kung uso uso dati yung ano, one day issuance, baka 2 days lang RH na ako. Oo, gano'n. Kasi nga, ihilang pahinga ko ng first day. Eight eight clients 'yun, binalikan ko lahat. 8 clients binalikan ko lahat para ano, gano'n, 'no. Anyways, bakit ako nag-full-time? Kasi ito, apat, time control, income and incentives, people and environment, experiences and growth, 'di ba? Kayo, saan ba kayo? Ano ba yung parang ano niyo, pinakang nag-attract sa inyo? Bakit naisipan niyo mag-full-time or bakit iniisip niyo mag-full-time? 1, 2, 3 or 4? O 1, 2, 3, 4. So, ayan. True enough guys 'no, yung sinabi kong paniwalaan ko lang na career, pagdating ng first proofing ko, this is my first 2 proofings. First 2 proofings ko pa lang, ilan magkano na yan, 50, 70, 'di ba? 70 na ba yun? 70K, 'di ba? First 2 proofings ko siya, 'di ba? Oo, ang yabang ko nun kasi nga mga kasabayan ko mga rookies, ang mga first proofing nila 900, 1,200, 'di ako first proofing ko 20K. 'Di ba? Kasi nga first day 8 cases yung sinubmit ko, eh, 'di ba? After ma-release yung, proofing, oh, ayan siya patong-patong, 'di ba? Tapos may napa-annual pa ako nun, eh, ano ko yun, kaya sa second proofing ko ganyan din kalaki, 'di ba? So, parang sabi ko, hindi kaya ng ano ko, ng ego ko na, hala ganito pala income dito malaki, 'di ba? So, hindi ako parang ayaw ko pumayag na yung pangatlo ko mababa, dapat malaki din, parang gano'n 'no. So 'yan, yung sinipagan ko pa 'no. Ang daming sinasabi ni MA eh, hindi naman yun yung ano highlight 'no, may highlight pa 'to guys, intro lang 'to 'no. 'Yan, so ano yung mindset ko nung nagsa-start ako, I was an agent mindset, oo. Agent mindset lang, benta-benta. No, that's why I hit early National Achievers Club. Guys, Achievers Club ako ng ano, 18 days lang. 18 days, I'm already an AC. Kasi nga RH na ako 11 days, 'di ba? Oh, after 1 week, napasa ko na yung mga cases ko na pang ano, 750K ko yung sa early NAC. So, I was able to hit then T2, tapos bago mat-end yung T2, nag-ano ako, nag-track ako, yes, nagta-track. Kasi siyempre engineer tayo, 'di ba? Kunwari matalino tayo sa mga monitoring, mga ganyan. Oo, nag-track ako, sabi ko, "Uy, malapit na ako pala mag-ano, second seat." Oo, kasi akala ko nga second seat na yun, eh. Kasi akala ko dati, yung rookie qualification mo times 2 lang, hindi pala. Rookie qualification plus yung second seat mo is agent na dapat, yung APE. So, akala ko tapos na. Ngayon, kinausap ako ni ano, AUM Kla, na-UM na ngayon, ni UM Kla. Sabi niya, "Besh, hindi ka pa 2 seats pala, ganyan-ganyan. Mali tayo ng ano, akala. Akala natin 2 seats ka na, hindi pa pala, kulang ka pa pala ng ganito." Sabi ko, "Ilan po kulang ko?" Yan, ginawa ko agad kinagabihan sabi ko sa tatay ko, "Pa, tara puntahan natin si tita ganito, ambushi na natin, kausapin natin." Oo, gano'n katapang, 'di ba? So, ano dati mahiyain ako, ngayon wala nang naniniwala. 'Pag sinabi ko ano mahiyain ako, kasi nga gano'n ako pagka nagtanim ka sa'kin ng goal tapos ano wala talaga, oo, walang makakaharang sa'kin. O walang makakapigil pagka sinabi na ano, ganito gagawin ko tapos talagang na-ano ko siya, na-feel ko siya na para 'to sa'kin ta's gusto ko siya i-attract, walang pipigil sa'kin 'no, kahit nahihiya ako, go-go ko 'yun. Oo, walang hiya-hiya talaga, oo, naging walang hiya na ako dahil sa puro gano'n 'no. Tapos I was able to hit protection drive din, 2 months lang. Tapos 'di ba parang imagine mo ang yabang ko talaga nito, eh, kasi yung iba 10 months 'di ba protection drive, ako 2 months lang. Kaya pala 'yun 'di ba, 2 months lang tapos na yung protection drive, 'di ba? Kung maaga-aga pa ako na-code siguro 2 seats din ako diyan,
no? Anyways, yan. Tapos, yan, dahil agent mindset ako, selling, no recruitment progress. Okay, 'di ba? So, 4 months ata ako walang recruit. Pero, yan, no, dahil nga kausap ko lagi UMSAR, UMCLA, ganyan, no, they planted another seed. No, parang inano na naman nila ako, binigyan na naman nila ako ng panibagong ano, tatrabahuhin, no, ng panibagong goal, 'di ba? Yun yung ano, perks kapag malapit ka sa leader mo. Kasi minsan 'pag di ka malapit sa leader mo, may sarili kang goal tapos na-hit mo na, hindi mo na alam next. Pero dahil may malapit ka sa nasa next level na, alam nila, ituturo nila ano yung next, 'di ba? So they can, help you or like guide you to be redirected. Kasi pagka tapos mo na RS, tapos mo na protection drive, ano na susunod? 'Di ba parang ano ka, lulutang ka dun, lulutang utak mo, "Ano na kaya next?" 'Di ba? Oo nga pala, may isang aspect pa pala yung career, magre-recruit pa pala dapat, 'di ba? So, ang ginawa nila, in-instill lang nila sa mind ko noon, isa lang, 'no, ang palayaw ko kasi belts, from Beltran, belts, sabi niya, "Belts, ang tawag dito, mag-AUM ka." Ano yun, additional credential. Oo, kasi lalagyan mo sa pangalan mo ano, hindi na licensed financial advisor, assistant unit manager na, 'di ba? So ayun, nabudol ako, 'no? Sabi ko, sige magre-recruit ako para maging AUM ako, 'di ba? Kasi nga recognition driven ako. Sino ang mga recognition driven dito? Kanya type RD, 'no? Recognition driven ka ba? Type mo RD. Yan. Yan, recognition driven ako. Dahil yun, nakuha nila yung hot button ko na recognition driven ako. So, inuuto-uto na nila ako lagi. No, lagi na lang sa akin pinapagawa ito para ma-recognize ako, ganyan, ganyan. Which is naging effective, do? Kasi nag-hit ako na nag-hit. Yan. So, for that moment, I challenged myself to recruit, no? Tapos, nung, yun nga, naniwala ako na kaya ko, no? Kaya na nakalagay dyan, believe you can and you will, no? Sabi, sige, kaya ko din yan. Magre-recruit ako. 'Di ba? Yung isang goal ko na isang recruit, naging apat. Kaya ko pala mag-recruit apat, 'di ba? Ano yan, ganyan ako mag-recruit eh. Ano ko, minimit ko sabay-sabay. Nung first, minute ko dalawang sabay. Second, ano, minute ko din dalawa din na sabay. Tas, kaya apat yan agad. Kasi, apat agad, kasi nga, dalawa-dalawa. Tas damay-damay na, alam mo yun, naghahawaan sila. Tas hanggang sa naging anim, bago matapos yung June 2021. So, naging anim sila lahat na nakapagbayad ng exam and everything. Diba? So, akala ko parang ano na, wala na, end na yun, benta-benta lang, 'no? So binigyan ako ng panibagong goal, naniwala ako na kaya ko, and nagawa ko. So gano'n din 'no, to others na nandito, baka kulang pa yung belief niyo sa self ninyo or like na kaya niyo, 'di ba? So, konting tiwala 'no, pagkatiwalaan niyo yung sarili niyo saka yung nagle-lead sa inyo, nagga-guide sa inyo na, magagawa niyo din, 'di ba? So yun yung lesson dito. Every slide dapat may lesson daw. Oo, walang lesson kanina, ngayon nag-start yung lesson. Ayan, sige. So selling is normal kasi, 'di ba? 'Pag ahente ka, kahit saang industriya, 'pag ahente ka, magbebenta ka, tama? Agent ka ng condo, agent ka ng other real estate, agent ka ng ganito, ng ganyan, no, ng mga machineries, agent ka niyan. Nagbebenta ka, no, it's very normal. No? Pero dito sa career natin kasi kay Pro, recruitment is crucial, 'di ba? Yung recruitment mo yung magsasabi kung gaano ka kabilis mag-grow dito, 'di ba? Kasi bakit? Kahit 'pag nag-MDRT ka ba, mapo-promote ka ba by MDRT itself? Hindi. Kasi yung MDRT, 'pag MDRT, parang ganun yung naging mindset, eh, 'no? 'Pag wala lang, logic lang 'to, 'no? So 'pag MDRT ka ngayon, next year hindi ka na MDRT. I mean, kailangan mo ulit siyang trabahuhin, 'di ba? Unlike ngayon, UM ako, next year UM pa din ako. Hindi ako magde-demote, 'di ba? So, ganun yung naging logic ko lang dito. Kaya, sige na nga, ano pa ako, magre-recruit pa ako. So, ayan, may lesson ba? Sige, sulat niyo yung lesson 'pag may natutunan kayong lesson. Ayan, tapos, 'yan, isa pa 'to na realization, 'no? Sabi ko nung nag-start ako dito kay Pru, hindi talaga ako into income. Ano ako, time freedom, yung top, as in very top of my priority kasi nga ministry guy tayo, 'no? Hindi naman pera-pera dun sa ministry, 'di ba? Laging hahanapan ka lagi daw ng time ni Lord, hahanapan ka ng time ng ministry mo, gano'n lagi. So ako,
Isa din yan sa reason ko bakit hindi talaga ako nag-corpo. Kasi I'm seeing my brothers and sisters na like elder sa amin. Yung mga nasa corpo, ano mo lang, Sunday mo lang sila nakakita. No, they cannot participate with other ministry activities. Sabi ko, ayoko yun. So, here comes the idea of time freedom, which is the give sa akin dati nun ng networking. Yun yung idea na binibenta din sa networking eh. Time Global, Time Frida, no? Pero syempre, hindi naman nag-workout yung ano ko, networking ko. So, hanap tayo, no? Na makakapagbigay sa atin ng time freedom. Yun yung maganda. Kapag bata ka pa, you try a lot of opportunities, no? Kasi, uh, it's okay to fail, no? Nag-fail ako sa networking ko eh. 'Di ba? So, I tried again with a different industry. 'Di ba? Ang maganda, bata pa ako, nag-fail ako. Wala naman nagsabi sa akin na, "Oh, failure ka or ano ka," 'di ba? Wala naman ako na-abandon ng anak, wala akong na-abandon ng pamilya, 'di ba? Unlike kapag matanda ka na tapos do'n ka pa lang alam mo yun, magsa-start mag-try talaga, 'no, ng mga bagay-bagay, mas ano na sa'yo, magwa-weigh na yung things, 'no? Mas ang dami mo ng iko-consider. Unlike sa'kin, ang bata ko pa, kaya gano'n mga bata talaga nire-recruit namin kasi nga ganyan yung budol, "Okey lang yan kahit mag-fail ka dito, eh, di pagka nag-fail ka, move on ka sa next industry." 'Di ba? So, gano'n. Kaya nabubudol lang din namin yung mga recruit namin, 'no? Pero yun, saan ba yung time freedom? Hindi siyempre sa pagiging agent alone. Kasi bakit? MDRT ka ngayon, next year 'pag gusto mo ulit ng gano'ng income na MDRT, mag-MDRT ka ulit, magbebenta ka ulit, 'no? Pero dito, 'pag agency building, you duplicate yourself. Magkakaroon ka ng maraming agents under you na nagbebenta din, 'no? Hanggang sa lolobo ng lolobo, tawag dito, domino effect, 'no? Ta's exponential of growth, 'no? And do'n natin siya makikita sa agency building. Ano, nawala yung picture nila BM? May picture dapat dito nila BM. Meron kasi ako nilagay dito, yung parang nag-file si Korea, South Korea sila. Tapos mga magkakatabi silang BF. 'Di ba? Kasi yun yung na-picture out ko. Nung nakita ko sila doon sa PAL si South Korea, sabi ko, shit, ito yung picture ng ano eh, time freedom eh. Ito yun eh. 'Di ba? Parang gano'n, no? Hindi ko alam bakit wala dito. Baka sa iba kong slide na nalagay, no? Pero anyways, yun siya. Picture out mo si BM Van, no? Paggalagala kung saan-saan, 'di ba? That's time freedom. And bakit nagkaroon siya ng time freedom? 'Di ba? Kasi nag-build siya agency. So, agency building yung ano, ang susi. So, agency building is key to time freedom. Okay? So, 'yan. Paano kang ano, magbi-build ng ano, ng agency mo, 'no? Siyempre magre-recruit ka, 'no? So, paano ako nagpo-prospect ng mga recruits ko, 'no? Ako, ang strength ko is warm market, guys. Sino dito nagre-recruit ng warm? Can you type warm? Tapos, sino dito nagko-cold recruitment? Can you type cold? Yan. Pili ka lang kung saan ka mas, ano, mas gano'n. Yan, oo. So ako, ano, warm market, no? So more on the family, pamilya, friends, no? Tapos, na-identify ko talaga. Dito sa mga core ko na yan, tignan mo mga itsura, 'di ba? Meron diyan talaga, dreamer talaga, 'no? Na-identify mo ba sino sa mga friends mo yung dreamer talaga? May pinsan ka ba na dreamer talaga, 'no? Or, historically achiever ba 'yan, 'no? May friend ka ba nung high school, nung elementary, nung college, historically achiever, 'no? Eh, din meron din 'yan, oh, nakaganyan, oh, ano 'yan, dean's lister kami dati, nakaganyan. Dean's lister kami niyan, classmate ko, 'di ba, sa scholar din 'yan, 'di ba? Tapos money driven, oh, yun yung nakagano'n, yung charis, yung nakaganyan, ano 'yan, umuutang lang 'yan sa'kin nung college, 'no, nautang siya sa kasi nga may stipend ako, so may pampautang ako. So, alam ko money driven siya. Kasi nga, 'di naman niya uutang kung ano, kayang-kayang mamaluktot sa sahod niyan, eh, 'di ba? So, hindi niya kayang mamaluktot, mukha siyang pera, 'no, so nangungutang siya. Ang ginawa ni-recruit ko, "O dito ka, di ka na mangutang, halika dito." 'Di ba? May kasabihan, eh, yung ano, yung about sa fish, oh, alam niyo na 'yun, 'yan. Ayoko na sabihin kasi baka mabulol ako. 'Yan, tapos may mga friends kayo or like mga kakilala kayo na may fear of missing out. Say for example, ano kayo, 5 kayo sa tropahan, 5 kayo, 'di ba? Tapos ang ginawa mo, yun na nga, yung isa dreamer, isa achiever, isa money driven, ta's ikaw 'to. Yung isa ano siya, saan siya na ano, saan siya categorize? Wala.
So, baka nandun siya sa FOMO, 'no? Ibig sabihin ng FOMO, fear of missing out. Sabi niya, "Hala, yung 4 nag-pro na, ako na lang hindi. Magpo-pro na din ako." 'Di ba? May mga ganyan 'no, hanapin niyo sa mga tropahan niyo, yung laging ano, yung nagtatampo 'pag di sinasama. Oo, 'pag laging naiiwan siya, hindi siya kasama sa mga lakad, yung mga matampuhin, oo, deep inside may FOMO 'yan, dalhin niyo dito. Oo, sabihin mo lang, "Oh, nag-ano na kami, FA na kami, baka naman ikaw mag-FA ka na rin, oh, tara na dito." 'Di ba? Tapos ang galing niya kasi rookie 'yan sila 'no, ta's nagbibikon Malaysia for leaders 'no. Imagine mo 'yun, dahil FOMO, dahil sa FOMO. Alam mo 'yun, yung, ah, tawag dito, hala magma-Malaysia daw sila, parang ako lang yung hindi kasama. Sasama na nga rin akong bibikon, gano'n 'no. So, kaya ang dami namin. Hindi pa kami unit niyan, pero ang dami naming attendance ng bibikon. Kasi ano nga, may fear of missing out sila, oo. Nagkahiyaan lang, "Sige sama na kami Malaysia." 'Yan. So, recruitment approach ko, mag-share lang din ako para siyempre alam niyo paano, makadagit makadagit ng mga warm recruit 'no, na ano, na very easy. Kasi natural lang talaga ako, kita niyo naman ganito lang ako. Ganito lang ako guys 'no, be natural, be you 'pag nag-a-approach, 'wag mo lang baguhin yung style mo. Kumbaga ano, as a friend, someone na kilala nila. Baka naman kasi friends kayo ta's nung na-recruit mo na, ano, "Hi Adrian, Pro-Life UK agent na pala ako." Ganyan. "Hala B, sino ka?" Sabihin nila, "Sino ka? Bakit bigla ka nagkaganyan?" 'No? So ako ang ginagawa ko ganyan lang, 'no, "Sis, gusto mo ba maging manager?" Gano'n lang, 'di ba? Meron pa isa, naba-bad trip na kasi ako dito sa isa ko na 'to na friend. Parang ano na, 1.5 year na ako sa pro, wala pa din siyang pagkilos, 'di ba? Sabi ko, "Von, pili ka na, client o FA." Oo, kasi kahit alam ko naman na hindi ko siya maka-client kasi 10,000 per month lang sahod niya, napakababa. Tapos inano ko siya, ano ko na lang siya, inasar-asar ko lang siya, "B, 'di ba, paano tayo makapag-skincare sa 10,000 per month?" Maarte 'yun sa mukha, eh. Sabi ko, "Paano tayo makapag-skincare B, baka ano 'di ba, 'di na tayo gumanda, 'di na tayo maging fresh, 10,000 per month pambayad mo lang 'yun ng ano." Ganyan, ganyan. Ta's pagka sagot niya 'yan, i-motivate mo ako mag-FA, tinawagan ko kaagad. Oo, walang ano, walang aral-aral, walang script-script, tinawagan ko kaagad. Sabi ko, "Ano bang ano mo, magkano ba ang sahod mo diyan? Bakit di ka mamo-motivate?" Sinend ko na sa'yo yung SOWA sinend ko yung SOWA ko, sinend ko yung SOWA ko 'no, pinakitaan ko ng ano, magkano ba income ko nun, ah, proven na ano, na ano, 70 plus, 1 week na proofing. Oo, gano'n. Eto yung isa, yung manager, pinakitaan ko ng 49,000 na proofing 'no, isang week lang. Sabi ko, "Uy, weekly ganito yung income ko." Kahit di naman weekly gano'n, 'di ba? Ganito yung weekly income namin sa Pro, oo. Pero yan guys, mga warm ko yan 'no, kaya comfortable ako mag-send-send ng ganyan. Ayun. Hindi guys, itong pili ka na, kasi ang tagal ko na rin yan china-chat na parang, "Oh, ano, kuha ka na," ganyan, ganyan. Siyempre di may hangganan lang yung pasensya natin, 'di ba? Charot. So sabi ko, "Ano ba, magpapa-client ka na ba o mag-e-FA ka na lang?" 'Di ba, parang gano'n. Tapos ito, bestie ko, binudol ko talaga. Tignan mo, very ano ko diyan, 'di ba? "Ayaw mo pa ba mag-push sa team? Kahit exam ka lang muna, then di kita ipe-pressure na mag-push na agad. I-test mo muna yung environment sa team." Be, ang ginawa ko after niyan, sinama ko sa gathering be. Oo, nag-ano kami, nag-inom kami, hindi charot, hindi, nag-ano kami, nag-chill-chill kami. Hindi kami uminom 'no, joke lang yun. Nag-chill-chill kami, sinama ko siya, tapos alam mo yun, sabi niya, "Hala, bakit ang saya dito be? 'Di ba, sa work ko puro ano lang, plastikan, puro ano nga, ganyan, ganyan, ba't dito ang saya?" Gano'n 'no. So, yung parang budol lang na mag-take ka na kasi kailangan ko ng examine, eh, ganyan, ganyan. Hala, pinapamahal sa career at full-time na siya ngayon, 'di ba? So, di niyo alam, ganun yung mangyari, 'no? 'Yan. Kasi kasi minsan jina-judge natin masyado yung mga friends natin, "Hindi ano 'to, mahina kokote nito, hindi ko 'to re-recruitin." 'Di ba? Di niyo alam yung mahinang kokote na yun mas mataas pa pangarap sa'yo, 'di ba? Wala yan sa kokote guys. Basta ano, college graduate, oo. Basta college graduate, napatunayan niya na yung sarili niya, oo, naka-graduate na siya, wag mo na questionin. Mm, 'di ba? Tas attitude na lang ang labanan, gano'n, 'no? Yeah. Tapos, here are some of my tips na for conversion o kaya pa nga na-convert sila, dalawa lang ginagawa ko talaga.
face-to-face experience with the team. No, alam mo yung parang na ano mo na sila, na encourage mo na sila sa BYB na mag-join sila and everything, no? Ayain mo lang sila, kahit labas lang. Alam mo yung sinet up mo, pwede, pwede mo sila i-set up na akala niya labas lang kayo, hindi mo alam, sasama mo yung buong team, di ba? Tapos may ano ka na, may kasama ka ng UM, may kasama ka ng taga-encourage, meron ka na dito. Alam mo yun, ano na kayo, meron kayong, tawag dito, script, may mga script na kayo kung ano gagawin niyo, bubudulin niyo isa. Kasi, ano eh, kaysa naman ikaw lang, mag-isa ka lang, tapos di mo alam yung right words, di ba? So, ganun yung minsan yung iba, kaya sila, ayaw nila mag-recruit. Sabi nila, hindi ko kasi alam yung right words. Eh di, you bring people to, na alam yung right words. Ganun naman dito, di ba? Tulungan naman. So, tutulungan ka nila. No, dali mo yung mo, dali mo yung ano mo, other teammates mo, di ba? Meron nga dito, hindi na kaming teammate sa office. Tawan-tawa kami kasi may mga ka-buddy-buddy kami. Alam mo yung, hindi mo naman pinapamentoran, bigla na lang nag-share yung mga kabady mo sa rookie mo. Alam mo yun, yung instant, no? Nag-share, nag-mentor, di ba? Tama ka na, no? Nandito yan para ano lang, mag-chill, chill-chill lang, observe. Ang nangyari, na-mentoran, na nakapag-prospecting, di ba? Ganon kalupit dito, di ba? Ganon grabe yung culture and yung generosity ng mga tao. Diba? And, of course, hindi lahat nakukuha sa isahan. Guys, lahat ng nakita nyo kanina, yung tatlo na yun, wala dong less than 5 months nagpa-recruit. Hindi, 6 months, 1 year, 1.5 year yun. O kaya matagal din ako yung recruitment progress ko. Habang nagre-recruit ako ng mga quality agents, ginagawa ko, benta talaga ako, benta malala, ganyan. Pero nagre-recruit. But I make sure yung mga nire-recruit ko, talagang quality, inaalagaan ko sila. No? Kasi I wanna show persistency and commitment. Di ba? Tapos talagang intentional to the highest level. Kasi by ikaw, pagka dinala ka somewhere, maaamoy mo kapag gusto ka lang perahan, gusto ka lang gamitin, 'di ba? So, ako, I don't want them to feel that way na, uy, kaya ako nire-recruit nito kasi pang promotion or like whatsoever. 'Di ba? So, ma-feel nila yon. So, be intentional and, ano ka, no, tawag dito, maging persistent ka, saka committed ka sa pag-recruit sa kanila, pag-help sa kanila, pag nandito na sila. Yung help guys, wag niyo i-overthink. Yung iba kasi pagka sinabing, hindi ko matutulungan pa naman yung recruit ko kaya di mo na ako magre-recruit. Guys, yung help nyo is you always encourage them to join meetings. Help na yon. Encourage them to join trainings. Connect them to the unit managers na pwedeng turuan sila. That's already help. 'Di ba? Kasi hindi mo naman talaga kaya lahat. Di mo kaya i-JFW agad kung ikaw din, bago ka pa lang, tapos, 'di ba? Hindi naman sa atin lahat inaasa. Kaya nga meron tayong mga managers eh. 'Di ba? So, ikaw as the recruiter, pwedeng kahit kung yung skills mo andito pa lang, wala pa dito, help mo sila to connect dun sa mga nandito yung skills. 'Di ba? Andito yung experience. 'Di ba? So, yun yung sinasabi natin, tinutulungan natin yung mga dinadala natin dito. No, hindi kailangan alam mo na lahat tapos ituturo mo sa kanila. Ganyan yung mga objection ng iba na, ba't di sila nagre-recruit? Hindi ko kasi kaya turuan pa yung teammate ko. Kaya nga, that's the advantage. Sabay kayo matututo. Kaya mag-recruit ka na. Okay. Magre-recruit ka na ba? Can I get a yes? Magre-recruit pa ng marami. Kasi yung iba, magre-recruit na. Oh, after 3 months, isa lang recruit. Bakit? Nag-recruit naman ako ah. Di ba? Pero iba kasi yung mag-recruit ng marami. Di ba? Yan, sige. Yung mga nag-yes, kasama kayo sa prayers ko later. Oo, malakas ako kay Lord, din nyo alam. Diba? Yung mga di nag-yes, bala na kayo. Yan. So, Team Andes, yan. This is my team. Oo. Bakit Andes? Yes. Alam niyo ba yung Andes na mountains? Kung alam niyo yun, basta yun na yun. Yun yung inspiration. Yan, basta Andes. Oo. Yan. Ito yung namin, no progress namin. September 2021, isa lang ka-audit. Isa lang ka-audit recruit ko, girlfriend ko pa. No? Isa lang siya. And then, October 2021, isa ulit. No? Yung isa naming friend. Yan. Tapos November 2022, yun na, nagdagan ng dalawa. Oo, di ba? Hanggang sa naging 5. Yan, dumami ng dumami. So, ganun lang. No? So, before OJT period,
we have ano, nag-ano kami, saktuhan lang kami sa parameters. 'Di ba ilang parameters ng team prod? 6M. Sakto lang kami, 6.1M kami. Sobrang sakto. Pero habang nag-o-OJT kami, by 10 million. 'Di ba? Yung 12 months rolling namin. Bongga. Sabi nakabenta kami 4M. Oo, 4M sa loob ng 3 months. Kaya pala yun, no? So, wala lang, trust the process. Parang gano'n. Lagi ko sinasabi lang din sa kanila nun. Kasi nga na-anxious na sila kung mapopromote ba kami, ganyan. Basta sabi ko, trust the process. Kasi we've been through so much. Hindi pa ba sa atin ibibigay ni Lord yan? Charot. Na parang gano'n, no? So, we've been through so much, no? Pinagdaanan natin ng tapat yung, ano, no, yung journey natin, hindi natin dinaya, wala tayong, ano, 'di ba, inapakan na tao. As in, naging tapat tayo. Nagbenta tayo individually, tapos nag-recruit tayo individually, 'di ba? So, yan. Yan, sabi ko lang, trust the process, 'di ba? Kaya ikaw, kung isa pa lang coded mo ngayon, okay lang yan, magiging dalawa yan, magiging 5, hanggang sa magiging 7 per month, 'di ba? Dadami din yan. Okay. Do you believe na dadami din yung recruits ninyo? Kaya niya type, I believe sa chat box. Sige. I believe. Dapat 35 na I believe yan, Charis. Yan, 35 na I believe, mga CC, mga sir. Okay, SSD 123. Yan. So, ang ginawa ko lang para dumami kami is, ito lang, you sell the dream. I sell the dream, no? Ano ba yung dream? Yun nga, time freedom, financial freedom, no? Share mo lang. Kasi, ako wala akong time freedom, pero I witness people na na-enjoy nila yung time freedom, yun yung sinishare ko. 'Di ba? Share ko, expose ko sila, no? Pakilala ko sila sa mga BM, dalhin ko sila sa mga face-to-face meeting, 'di ba? They will witness these people, oh, and then they will start dreaming din, okay? Oo, kasi marami talaga sa mga corpo people na wala na sila dreams. O gaya mga friends ko, wala na silang pangarap, charis. No, isa ka ba dun nung nag-corpo ka, pagkatapos sa isang taon mo sa corpo, wala ka ng pangarap? Dati ang yabang-yabang mo, "Oh, pagka ganito, bibili ako ng sasakyan ko, ganyan, ganyan, ganito. Ganito dapat yung bahay ko." 'Di ba? Ang dami mong pangarap, nag-aaral ka. Pero nung nag-corpo ka na, wala ka ng pangarap. So, ay hindi pala 'to kaya, hindi pala doable. So, imagine mo mag-i-increase ka every year, 500 per month lang increase mo, 1,000 per month, 2,000. Hindi talaga kaya, mga gano'n. Kaya namamatay yung dreams ng mga tao. No, pero dito, ah, pinapakita ko sa kanila na possible, mangarap at doable, 'no? Kasi we have the right system, we have the right community to help us, 'no? Hindi tayo yung ano, nampa-power lang na, ano yayaman tayo, hindi, wala tayong gano'n. May gano'n tayo, but 'no, naka-angkla siya sa system, sa right system, sa, right activities, 'di ba? With the leaders na pinag-aralan yung mga activities natin, gano'n. Hindi mo na kailangang aralin, eh. 'Di ba? Kasi may mga nauna na sa'tin, inaral yung sistema, all you have to do is to apply. Sa school bawal mangopya, dito the more na magaling kang mangopya, the more na kaya mong mag-fly. This is a copy business, 'no? The more na kaya mong gayahin yung mga nauna na nag-succeed na, the more na you will duplicate their success. Oo, wag kang ma-down sa mga nagsasabi sa'yo, "Eh, ginagaya mo lang si ano." "Ay ano, akala mo nga gusto namang gayahin kita, wala ka namang pera." 'Di ba? Gayahin mo yung may pera. Gayahin mo yung ano, successful na, yung may time freedom, yun yung mga gayahin mo. Huwag mo gayahin yung mga nagmamarites, mga nagtsarasa, 'di ba? Matuto tayong gumaya sa mga tamang taong paggagayahan. Oh, that's copy business. Okay? Yan. So, here's my, girlfriend, 'no? Achiever na rin siya. Full-time din 'yan, tapos pa-UM na rin by October. Sana, oo, ipagkaloob. Maging unit manager OJT na siya 'no, by October. Also, my friend, oo, JUM na siya, ano, and nawa ipagkaloob din by October sabay sila 'no, OJT, 'di ba? Ito yung mga bunga ng ano, 'no. Also, this is a friend, I mean, pandemic kami nagkakilala, 'no. Sumama lang ako sa ano niya, travel organizer siya, 'no. Ito yung may kuwento kasi talaga, eh. Travel organizer siya, nasama lang ako sa group, joiner ba, naging joiner lang. Naging friends kami, and then naging ano, oo, naging ano ko siya, friend. Ay!
Oo nga, sino ka? Maria Zarina. Ah, office mate mo siya, ma'am? Oh, ayun. Kasi nag-joiner lang din ako sa kanya. Tapos, lahat ng nag-recruit sa kanya, inelbow niya. 'Di ba? Ako, ine-elbow niya na rin ako. Pero 1 taon ko siya niligawan na i-recruit. Oo, hanggang sa nakita niya, uy, parang si Adrian lang hindi tumigil. Si Adrian lang yung parang, from mukhang matotokhang na, tapos nag-improve yung buhay. Charis. No, kasi nakita niya, nung una kong pag-join, parang akong matotokhang, ganun, sobrang payat, ganyan, tapos, ganun, no, wala talaga, parang, nagdodroga nun. Oo, ganun nung itsura ko. Ngayon, nakita niya, in the span of 1 year, ang dami nagbago. No? And I was still like reaching out to her na dumali siya sa team ko. Then, yun na, nag-fly siya, 'di ba? Sulit yung 1 year na panliligaw sa recruit, guys, no? Kaya ikaw, pagka 2 invite, 3 invite sa BYB, tapos na-dishearten ka na agad. Nako, sinasabi ko sa iyo, yung mga other leaders dito, so many rejections na yan. Pero go lang ng go ng go ng go. 'Di ba? So, yun lang din. Yun yung tip ko. Go lang ka lang ng go kahit gano'ng karaming rejections yung dumating sa buhay mo. Kasi nga, again, dito, matira mayaman. No? Hindi matira matibay. Wala kang pakialam kung matibay ka, kung broke ka naman. Charot. Hindi. Matira mayaman. Oo. Ilang beses ko na yun narinig. No? And true enough. No, lahat ng mga umaalis dito, yumaman ba sila agad? Hindi, 'di ba? Probably in the next 2, 3 years, they are in the same position, no? Kung saan sila umalis. Pero tayo 2 to 3 years from now, possible unit manager ka na, baka nga branch manager ka na, 'di ba? So ganun, patira mayaman. That's the idea, no? So again, yan. Dahil mga aspiring leaders tayo, naniniwala ka ba na lahat ng mga aspiring leader dumaan sa pagiging best core leader at pagiging greatest contributor. No, kasi ako myself, no, naging ano talaga ako, core leader talaga ako, bibong-bibong core leader ako. Like, UM ako na yan. UM ako, volunteerism, no? I volunteer a lot. Tapos, greatest contributor, paano? Ano ako, gusto ko lagi top 1 ako. Gusto ko lagi top 1 ako, month in, month out, top 1 ako, no, na financial advisor or like business builder mo, ganyan, no? Kaya, greatest contributor ka. So, paano naman maging ganyan, no? Or yung mga core leaders na or greatest contributor na yan, they are the ones who trust and appreciate their unit manager, no? Do you trust your unit manager? Can you type P? Oo, mga tamad tayo. So, isang letra na yung type natin. P sa chat box if you trust your unit manager. No? Ay, wala. Ano yun na trust yung unit manager mo? Sige, lipat ako sa team ko. Charot. Yan. Sige. Tapos, do you appreciate your unit manager? Can you type A naman if you appreciate your unit manager? Diba? O, ayan, malapit ka na maging core leader. Charot. Yan, no? Kasi, guys, so, sa trust, pag pinagkatiwalaan mo sila, no? For sure, yung mga sinasabi niyan na gawin mo, no? Towards, pataas, pa-upward ka niyan. Hindi ka pa ganun, no? Yan. So, we trust and appreciate them, no? And then, kaya kailangan mo ma-master yung selling and recruitment process, no? Alam, paano ako magiging, ano, tawag dito, gusto ko na maging core leader kaso ayaw ng unit manager ko, hindi pa ako niya kung tinatap maging core leader. Bakit? Sa tingin mo ba yung core leader basta-basta lang yung pinuputong sa ulo? Hindi po, 'di ba? You have to master selling and recruitment process kasi nga pag core leader ka, no, may responsibility yan. At the same time, may perks yan. And they are the ones na next in line for unit manager, no? Ngayon, kung hindi ka marunong magbenta, hindi ka marunong mag-recruit, bakit ka magiging core leader? Hello, ano ka? 'Di ba? Sobrang entitled mo naman, no? Yan. Okay? Next is they amplify, no, unit or branch initiatives and trainings, no? Ikaw ba sa GC nyo or sa loops ninyo, do you always rara trainings, no? Initiatives, 'di ba? Uy, punta tayo dito, guys. Tara, pasok tayo. Ganito, bawal tayo mali. Ganyan ka ba? O baka na ikaw yung sinner, taga-sin ka lang din, 'di ba? O for sure, hindi ka magiging core leader. And worst, hindi ka magiging contributor. Tanggalin na natin yung greatest, hindi ka magiging contributor. Bakit? Yung pagrara is a way of contributing to the team, 'di ba? Kung gusto mo maging unit manager, hindi ka nagko-contribute. Kung ano na,
Parang inuman lang yun, dapat may ambagan. 'Di ba? Sino dito yung ano, pupunta inuman pag-uwi busog, 'di ba? Tapos hindi man lang nabawasan yung 5 diling yung pera niya. Walang dalang wallet, pero pag-uwi, busog, subuka pa, 'di ba? O, parang gano'n lang 'yan, no? Freeloader. Ayoko maging freeloader. Kayo ba gusto niyo maging freeloader? 'Di ba? Imagine mo freeloader ka, nakakahiya. Okay? Sino pa 'yan? Sila ang always visible. No, they rara and participate in initiatives and programs. No, they are always there. No, pag may sinabing, "Oh, may FTF tayo, oh, may" oh, sabi kanina ni UM Grace, 'di ba? "Oh, meron tayong ano, BYB, punta kayo," ganyan, ganyan, ta's may face to face. Ikaw naman si ano, "Ay, wala po bang Zoom? Ay, ano po ba?" Ang dami mong excuses, mas marami pang excuses mo sa ano, charis, 'no? So, ayun, 'di ba? Kaya ikaw, gusto mo maging greatest contributor or even great contributor, ano ka, be visible, 'di ba? 'No? Tapos huwag kang mag-lip service. Ano yung lip service, guys? "Yes, UM. Yes, UM." Tapos in reality, you don't do anything. Oo, ano kaya, kumukulo dugo ko diyan sa mga nagli-lip service na yun, eh. Ang dami laging sinasabi. Alam mo pinapakita nila na they are a good follower but, in reality, they really don't follow, 'di ba? Yun yung mga totoong hindi naggo-grow yung mga yun. Gusto mo ba gano'n? O okey lang, ikaw naman magsa-suffer nun pagka ma-lip service kang tao. Oo, kasi you're only fooling yourself, not the other person. Akala mo na-fool mo yung iba na ano ka, "Ay, they look at me as a follower ano na person," ganyan, ganyan. Ta's in reality hindi ka naman pala follower, 'di ba? Oo, niloko mo lang sarili mo, hindi yung iba. Kasi at the end of the day, kanino ba yung ano, sino ba magsa-suffer ng consequences nun 'pag hindi ka naging good follower, 'di ba? Ikaw pa din naman, 'no? 'Yan. Oo, gano'n. 'Yan, 'no? Also, they know their goals, 'no? Kasi pagka alam mo yung goals mo, 'yan, sino ba may goal dito? Can you type G? Oo, 'pag may goal ka. O pagka wala kang goal, hindi mo alam ano activities mo. Let's say for example, "Oh, besh, Adrian, ilang clients goal mo?" "Hindi ko po alam, eh." Oh, hindi mo alam kung ilang prospect ililista mo, hindi mo alam ilang appointments gagawin mo sa isang linggo, hindi mo alam ilang closing mo dapat. Kasi nga wala kang goal. Pero if you have your goal, activities will follow. And kaka-activities mo, skill set will level up. Paano yun? Gagaling ka. Dahil lagi ka nagpo-prospecting, alam mo yun, gumagaling ka mag-prospecting. Alam mo yung isang tingin mo pa lang sa tao, ay ano 'to, pang-elite 'to. Ito pang ano 'to, pang-paa 'to. Okey, ito pang recruitment 'to, 'di ba? Gagaling ka. O pagka nag-present ka naman, 'di dati nagpe-present ka 3 hours, kulang pa. Oo, ngayon 15 minutes close promil, gano'n. 'No, ano mo, activities mo, 'di ba? Guys, ako din share ko sa inyo dati hindi ko never ko naisip na makakapag-close akong promil, 'di ba? Oo, kasi ayun yun, eh. Naniwala ako na hindi ako makaka-close, pero nung naniwala ako na makaka-close ako tapos ang ginawa ginol ko siya, 'no, ta's activities ako, nag-approach ako ng mga possible Brumel clients, 'no, na-ano ko, na-upscale ko yung ano ko, sarili ko, 'no. I was able to close, alam mo yun, 6 million na Brumel in 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes na presentation. Oo, walang abog-abog. Ang galing, 10 minutes lang ako nagchika, kumuha ng checkbook, pirma, 6 million, gano'n, 'no? Oo, ewan ko rin, eh, may magic si Lord, charis. Na-magic ni Lord 'yun, oo. Kaya nako-close natin and happy naman yung client ko na ang ganda pa lang ng ano, eh, returns ng Promil, eh, na CFF Plus. Sayang ngayon CFF na lang, wala ng plus, 1% na lang. Last year 1.5, eh, kaya ang sarap niya ibenta. Ayan, okey. They aspire to be better every day. Ikaw, do you aspire to be better every day? Can you type B? Oo, sige nga. UM din nagpa-participate, oh, charot. 'Yan. Can you type B sa chat box if you aspire to be better every day? Kasi hello, if you fail to na malayo na, eh, if you plan to fail, fail to plan, mga gano'n na ano, quotes. 'Pag di mo na in-aspire, paano ka magiging better? Eh, do'n nga siya nagsa-start, eh, sa vision, 'no, na vision mo na gusto mo better ka everyday. Eto additional pa, 'no, 9:20 na, tinitingnan ko oras, 9:20 na pala. Eto natutunan ko 'to sa networking. Oh, 'di ba guys, hindi
yung networking, hindi naman siya scam-scam lang or like power-power lang. Marami ka talaga matututunan doon. Try nyo mag-networking. Charot. Joke lang. No? So, nag-networking ako. Ang dami ko natutunan. Ito, isa sa mga tumatak sa akin. Itong 5 Essentials to Success. Hindi ko alam kung anong book to or may pinanggalingan ba tong book o gawa-gawa lang nung leader namin dati, yung apply namin. Pero, applicable siya dito sa atin. 'Di ba? 5 Essentials to Success. Kaya dati nung nag-networking ako, yung mga posing namin sa sa picture din nakaganyan. Sobrang jeje mo, nakaganyan ka. Kasi ito daw yun, five essentials to success. 5 fingers, ganyan. No? Ano yun? Number 1, remove excuses. Ay, I'm too young. I'm too young para i-approach ko yung client na yan. Baka sabihin niya, asado akong bata. Ganyan, ganyan. Diba? Tapos may isa namang prospect. Di, I'm too old na para i-approach ko yun sila. Ganyan, ganyan. O, diba? Self-limiting beliefs yun. Tapos, ano pa? Hindi, tawag dito, hindi mo na ako pupunta kasi mainit masyado sa labas, traffic, ganyan, ganyan. Diba? O, hindi mo alam, yung pupunta mong training, ayun na pala yung magtuturo sa'yo paano ka maging MDRT, maging unit manager. Ikaso, dahil may excuses ka, hindi ka pumunta. O, di ba, bongga? Oh. Di na pigilan, na-delay yung success mo na move ng 600 days away. 'Di ba? Almost 2 years yung na-move yung promotion mo because of your excuses. 'Di ba? Yeah. Second is control your emotions. 'Di ba? Nag-approach ka, 3 consecutive days nag-approach ka. Tapos, more than 150 kasi parang 50 yung minimum mo per day. More than 150 na approach mo. Wala. Wala interested kumuha. Wala interested mag-attend ng BYD. Ang ginawa mo, nasad ka. My gosh, this is not for me. My gosh, parang ayoko na magtuloy. 'Di ba? You're getting too emotional. 'Di ba? Bakit? 3 days ka pa lang naman. Hello girl, 3 days ka pa lang naman nag-activity ng malala tapos nag-expect ka. Darating yung promil client mo, 'di ba? Darating yung client mo nakukuha ng 1 million paa just because you approach 150 people in 3 days. O hindi gano'n 'yon, no? So you control emotions. Next, 'di ba? Learning ba guys? No, parang hindi naman kayo charis. Learning ba? Oo. Hinalungkat ko pa 'to. Actually, ito yung 5 Essentials to Success na 'yan. Hindi ko na 'yan shine-share. Oo, kasi mga rookies nga yung mga inaano ko. Kasi pagka nag-share ako ng 5 Essentials to Success, para kung may pinapagalitan, para pag yung rookie kausap mo, ayaw nila ng pinapagalitan. Ayaw nila pinapagalitan sila. So, tinanggal ko na 'yun. No, eto, pero binalik ko kasi nga special session daw 'to. No? So, ayun. Sa third essential natin to success is improve your communication, no? Hindi puwedeng meron ka ng, nakikita na tawag dito, meron kang paano ba yung improve na na kinalawang na. Hindi, improve your communications, alam mo yun, even body language, no? You have to be careful, 'di ba? Imagine mo ikaw, UM mo, ikaw, ta's may recruit ka. May nasabi yung UM mo na parang di mo nagustuhan. And yung actions mo nag-reflect agad na parang di ko gusto yung suggestion mo UM ganyan. And nakita ng recruit mo, 'di ba? Gano'n na agad 'yun, 'di ba? Ikaw na agad yung nag-cut ng bridge ng UM mo sa nung recruit mo. B, para gumaling yung recruit mo dapat na-connect mo sa UM mo, 'di ba? So that's one of the example nito, eh. Kasi sa networking nga ganyan, 'di ba? Sa networking kasi ang tinuturo dun hindi naman magbenta lang magbenta, 'di ba? Sa pro kasi ang unang tinuturo magbenta tapos mag-recruit, 'di ba? Sa networking guys hindi, baliktad. Nagre-recruit talaga. No, yung benta on the side lang 'yan, no? So doon recruit talaga, recruit galore. Oo, gano'n. Kaya importante yung communications. Okay? Yan. Ah, mamaya balikan natin. Pagka may naisip ako example, pero ayan yung sa communication. Be on time every time. Eto, it's very simple kasi it shows how professional you are in a client's perspective and in a recruit perspective, no? Paano ka magiging credible sa mata ng ibang tao if even their time you cannot respect? Pag sinabi mo, client, no, pwede ba makahingi ng 30 minutes? Tapos ikaw, mag 30 minutes na, wala pang kalahating presentation mo, 'di ba? Sobra mong binastos yung time niya. So ikaw, pag sinabi mo 30 minutes lang,
you make a way paano gagawin 30 minutes yung presentation mo. Parang gano'n. Okay. No? Tapos, sabi mo, sa recruit mo, oh, ano, meet tayo din ganito, ganyan, ganyan. Tapos, isang oras nag-antay recruit mo sa'yo. Sinisi mo yung traffic, o may excuses doon. Diba? Connect-connect yan eh. Pagka hindi mo in-improve yung mga bagay na yan. So guys, I'm not saying na you have to be perfect in all of this. But every day, you keep on improving. Diba? Nung nag-start ka, lagi ka late ng 30 minutes. 'Di ba? Eh dahil narinig mo na 'to, 5 essentials to success. Yung mga susunod na meeting, ay 15 minutes na lang late ka. Ang galing, na-improve mo ng 50%. 'Di ba? Hanggang sa mga susunod, hindi ka na nalilate. Hanggang sa susunod, advance ka na. Ikaw na yung nagbubukas ng office. Charot. No? So, ganun. No? Be on time lang every time. No? It shows kung gaano ka ka-respectful sa iba. Okay? And protect your integrity. Pag sinabi mo, ganito, ganito lang. Sino dito yung tumutubo sa MTM? Charot. No, yung pag sinabi MTM namin dito 1,800. O, binulsa mo yung 300. Di ba? Integrity, guys. Di ba? Pagka may mga ambag-ambagan, dapat kung ano yung ambagan nyo lang, kayang ano. Di ba? Parang ano naman din nag-earn, charis. No? Mga ganon. Protect your integrity. And pag sinabi mo, be, tutulungan ka namin dito. No? Tapos, ang nangyari, after niya magbayad and all, malalicense na siya, you're nowhere to be found. 'Di ba? Even sa mga trainings, di mo siya sinasamahan. Asan yung sinabi mong tutulungan mo ako dito? Where's your integrity? Charis. No, ganun. No, ganun, ganun. Okay? So, again, guys, itong 5 essentials to success, you don't need to perfect this in a snap, but no, there's a way to improve every single day on these aspects. No, if sa tingin nyo makakatulong itong 5 na to sa inyo for you to become successful, apply it. Okay. Kung hindi, edi wag. Bahala kayo. Ayan, 'no? So, ano yung result ng mga pinag-share ko sa inyo? Eto na, 'di ba? Teammates ko 'yan, we are very, very happy. Happy-happyhan kami, 'di ba? Kunwari masaya, charot. Hindi, masaya talaga kami guys, 'no? Hindi ka ano yan, mga genuine smiles 'yan, 'di ba? Featuring Colgate, charis. Eh, yan. O 'di ba, guys, ako 'pag nagpapa-FTF ako hindi kami umaalog-alog. O 'di ba, marami talaga pumupunta, 'di ba? So imagine mo magpapa-meeting ka ta's aalog-alog yung office kasi nga 5 lang kayo, 4 kayo. Imagine mo yung isang training hall pupunuin mo, 5 lang kayo, 'di ba? So 'yan. So ito yung bunga ng mga nai-share ko sa inyo, yung mga practices ko, bakit gano'n 'no? Kasi I'm very aside sa professional aspect ng career, I as much as possible, I try to really reach them on a personal level. But not in a sense na 'no, yung problema nila sa pamilya dinala ko na din, hindi naman gano'n. No, lang may boundaries pa din 'no, but as much as possible you level with them. Papakiramdaman mo saan ka makakatulong 'no, pero at the same time you still put boundaries. 'Di puwede naman kada family problem mo lang sasabihin mo sa'kin tapos you expect me to solve it for you, mga ganyan. May ginanyan ako, kahapon lang. May rookie ako ginanyan ko kahapon lang talaga. Sabi ko, you're always saying na ang reason mo is this, ganyan, ganyan. Inano ko talaga, binimbang ko. No, ngayon, alam mo ang ginagawa niya. Second day na, very active sa loops, 'di ba? Bakit? Kasi nga, hindi niya na ako pwedeng sabihan ng mga excuses na yon kasi alam napagdaanan ko na yan. No, inisip ko, tinry ko na yung excuse, charis. Tinry ko na yung excuse na yan. Hindi na yung gumana. Hindi, joke lang. No, pero gano'n, no, minsan kasi naaano sila, na tawag dito, nakakalimutan nila, no, yung pagiging professional natin and everything. You just have to remind them, no. So imaginein mo, no, tawag dito, sabi ko, "Oh, sige, sa boss mo, sabihin mo yung family problem mo, anong gagawin niya? Balikan mo ako, kung anong sinabi sa'yo." 'Di ba? Dito nga ini-entertain ko pa, inaano pa kita, pinapat pa kita at sa back mo, 'no? Sa boss mo sabihin mo 'yan, 'di ba? 'Di mo mabuka bibig mo 'pag sa boss mo sasabihin mo, "Ay, may family problem po kasi kami kaya late po akong 30 minutes kaya po ganyan, ganyan." 'Di ba? Hindi mo magaganon. Dito we understand you, may boundaries, 'di ba? Hindi laging oo, gano'n 'no? So, alam niyo na paano mo 'yan. So 'yan 'no, career 'no, sino dito wala pang car o magkaka-car kayo kay Prue, galingan niyo.
Oh, kasi, ayun, ginalingan ko lang. Amen, amen daw. Oo talaga, grabe. Sabi ko, actually first year pa lang dapat may car na ako. First year ko pa lang Pro. Pero inuna ko kasi other condo, inuna ko yung condo. Ay, wait lang. Nag-play na siya agad, hindi ko pa siya pini-play, wala kaming surprise. Papakita ko sa'yo paano ako with my ano, core leaders. Pakita ko lang, 'no? Baka mainggit kayo, charot, hindi. Para ma-inspire kayo maging core leader kasi iba talaga yung trato sa inyo 'pag core leader kayo. Kasi bakit? Aalagaan kayo. No offense sa mga hindi core leader, pero guys, that's why you have to aspire to be a core leader. To experience higher level of ano, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing may favoritism or whatsoever. Nilagay yan diyan for a reason, 'di ba? For you to aspire to be one. Hindi yan ano, para lang i-separate ang church at state, church, no? Inano yan, nilagay yan diyan para i-ano nyo, i-aspire nyo. Okay, wait lang. Sana may sound. Kasi ano, ginagawa ko 'to tapos umiiyak ako. Ginagawa ko, in-edit ko siya tapos umiiyak ako, ganyan. Doon ako ka-arte. Here's to the nights that we spent crying, the weight of the world hanging on our shoulders. Here's to the days of bills unpaid. God, I can't wait till we grow older. Jobs they'll come and go, but we'll always know when the rain won't seem to quit. Darling, take my hand and we'll slow dance through all of it. 'Cause that's what love is. Sorry, ayan. Sino dito yung boss nila? Ano sila, like ilalabas sila at the middle of the night, tapos makikipagkwentuhan lang, tapos magpo-potato corner. Charis! No, maggaganon kayo. Sige, may ganun ba sa corpo? 'Di ba parang gawaing magtotropa yon? Pero guys, magkaka-work kami, no? Pero we do things na parang magtotropa lang, no? There's no sometimes there are weight on our shoulders sa career, pero there are times talaga na sabay-sabay namin ina-unload lahat, 'di ba? Kasi that's how we care for each other and how I care as their unit manager. No, na gusto ko yung well-being nila dito okay, 'di ba? Charis. Ayan, no? So, di ko pa nakapakita yung iba, pero yun, yun nga, hindi ko napakita yung ibang mga staff, mga travel, ganyan. Sige, binanakaw yung cellphone ko. Nung first, ano ko, 2022, first nakaw sa akin was my, bago lang yun, as in kakabili ko lang, 2 days pa lang phone ko. Tapos na-snatch, na ano sa akin na ganun. Na-snatch, diba? That's an iPhone 12 Pro. Yun, diba? Na-snatch. Ginawa ko, kinabukasan bumila ako, iPhone 13 Pro. Oh, 'di ba? Tas grabe, dami kong na-recruit do'n. Dami ko na ano, na-recruit na budol. Sabi, "Ay, ganyan pala sa Pro, ang bongga naman diyan, may nakakapalit ka kaagad ng cellphone," mga gano'n, 'no? So, pero anyways, capable ka na kasi nga ginalingan mo, 'di ba? So, savings ka, ganyan. QPB lang 'yun, isang iPhone, isang QPB lang 'yun, 'di ba? Kaya mo QPB ng 50K, 'di ba? Oo, basta galingan mo. Gawin mo lagi ano, aspire mo lagi minimum 20% QPB. Every quarter may bago kang cellphone. Gano'n, if ikaw mahilig ka sa ano, 'di ba, mga bagong gadgets, 'di ba? Every QPB aspire mo 20% minimum. Lagi kang merong bagong gamit, oo. Kasi hindi ka makonsensya, na gastusin mo 'yun. Kasi bonus 'yun, eh, 'di ba? Bonus mo 'yun sa cellphone, eh, di ilagay mo do'n. Or puwede naman invest mo to other things, 'di ba? Pang-BBcon mo o pang-rise up mo, 'di ba? It's up to you. Yan, 'di ba? And last slide ko na 'to, guys. Sabi ni Thomas Jefferson, no, "If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done." Do you believe dito? No, can I type, can I see an amen? Charot, hindi. Can you type yes, no, if you believe na para ma-experience mo daw yung mga bagay na never mo na-experience before, kailangan may gagawin ka, no, na hindi mo pa nagawa, 'di ba? So, parang ano lang yan, sa test lang yan. Lagi ka na lang ano, pasang-awa. Bakit? Kasi hindi ka naman nagre-review. Oh, ngayon gusto mo maka-perfect, anong gagawin mo?
magre-review ka, 'di ba? Para maka-perfect ka, 'di ba? So, ganun lang, maikli, very simple analogy lang. Ganyan kayo, yung mga bagay, ginagawa ko lang simple para maintindihan. Kasi minsan, 'di ba, ang hirap intindihan ng mga bagay-bagay. Grabe, huwag kang pahirapan. Kaya gagawin mong simple terms. Ngayon, may mga bagay na sinasabi sa'yo, no? Minsan, gamitin mo din naman isip mo. Try mong pasimplehin. Diba? Or like, again, improve your communication. Sabihin mo sa UM, UM, pwede mo bang gawing simple yung pagkaka-explain mo sa sinabi mo? Kasi hindi ko maintindihan yung gusto mong mangyari. Hindi ko maintindihan yung ano gusto mong ipagawa sa akin. Magiging, diba? So, improve your communication. Communicate kung ano man yung ano, diba? Yung hindi mo naintindihan, ganyan. Kasi nga, it will grow. Pag ano, hinahayaan mo lang na gano'n si UM, hindi mo pa na pala naiintindihan. Siya, hindi niya rin naman alam na hindi mo naiintindihan. 'Di ba? So, communicate mo, UM, hindi ko masyado naiintindihan ko. Medyo mabilis, medyo, 'di ba? Ganun. Okay. So, ayun, no? Ako, hindi ko pa na-experience makatry ng first class sa plane. 'Di ba? So, kung gusto ko makatry ng first class sa plane, gagalingan ko talaga. Kailangan ko mag-income, para matry ko mag-first class sa plane. Kasi hindi yan basta-basta may babagsak dito sa palad ko, plane ticket, first class. Wala naman ganun. Diba? So, ayun, wala na next. Ayun. So, that's for tonight, guys. No, I hope marami kayong natutunan. Tapos, I hope I added value sa inyo. Kung ano man yun, kahit a thing or two, masaya na ako doon. Yan. And then, by the way, you can reach me on, if you want lang naman. Pwede niyo ako i-reach out sa sa Telegram. Active ako sa Telegram, no? So may mga questions kaya pa-mentor. Sa Telegram talaga ako nagre-respond. No? So my Telegram is yan. Tanong niyo lang kila UM kasi alam nila yung Telegram ko. Yan lang. May Q&A pa po ba? Wala na. Kasi inaantok na po. Charot, medyo ko lang. Ayan. So siguro let's give time to those who would like to ask questions. Siguro one, no, before we hand our certificate of appreciation to our speaker. Sorry, ang dami ko natutunan, no? Parang, parang na-refresh ako doon. And thank you so much, Sir Adrian, Sir UM Adrian. And for those who would like to ask a question, anyone from us, kahit isa lang, guys, okay lang yan. Okay, this is your chance.